case, hindi na nangangailangan ang mga farmers na umutang. Tama po ba yun? Hindi na. Hindi na po, ma'am, kasi sagutan. Kasi nandun na ang puhunan. And na-monitor niyo po ba sa mga IAs kung talagang hindi na talaga umutang ang mga farmers? Well, pagdating doon sa kanilang input, in short, hindi na sana. Opo, kasi, but of course, umutang sila doon sa ibang pangangailangan po nila, hindi na po namin. Hindi, yun nga yung tanong na. Why you're not yet through? Yes. Mr. Chair, isa po ako sa sumusubaybay sa contract farming kasi katulad ni Kong birthday boy, sa tingin ko baka... Birthday ba niya? Yes. Ba't walang cake? Baka sakaling ito ang ating golden parachute sa murang bigas. So, ang gusto kong mas lalo pang maintindihan kung paano ba natin ito magiging sustainable. So, ano po ang budget natin for 2024? Can you remind us, Admin Gillian? For 2024, ma'am, is 3.4 billion pesos. Yan po yung, kasi, ano And lang po. was it fully implemented po? Yes, ma'am. Fully implemented. For how many co-ops lang, no? Ang beneficiaries? Ang ginawa po namin, ma'am, is hindi naman po sa co-ops, kundi sa mga IAs po natin mismo. IAs. Okay, Yes, how many IAs? Well, in-spread po namin ito sa buong regions, ma'am. Hindi kasi pare-parehas dahil ito ay pilot project natin. Kinuha muna namin kung sino yung willing muna kasi mahirap ipilit eh. Kung sino yung willing na kumuha nung contract farming, doon po namin Yes, sige. So for this pilot phase, ilan po ang naging IA beneficiaries natin? It was 40,000 IAs, 40,000 hectares eh. So around 40,000 IAs po. So in short, tama po ba na sabihin that you entered into 40,000 contracts? Per IA po. So hindi po 40,000 contracts. Ang isang area po kasi ay may irrigators associations po yan eh. So nakipagkontrata lamang po kami doon sa federated nila. Yes, okay. So to make things simple, kasi di ba, tama po ba, how it works is you enter into a contract, a forward contract basically. So ibig sabihin, nini-negotiate ninyo sa isang grupo kung ano ang magiging presyo sa harvest. Yes po. And then, bibili kayo. Sasabihin niyo, sige for this price, bibili kami ng ganitong amount. And then, siguro sasabihin niyo 2 gives. Ganun po ba? Well, ang una po is that ang unang ibibigay namin is yung para sa input muna nila. Yes, I mean, basically parang ganon. I mean, may tranches, right? Ilan tranches? 2 tranches, right? So parang, but basically, yun ang ginagawa ninyo. You negotiate the price and then you tell them the quantity. Yes po. So, in short, may contracts. May contract po. Okay, so how many contracts for the 3.4 billion? 650 IAs ang na-contract po namin. 650. 650 IAs. So, on the average, magkano ang contract price? Well, ang per hectare po namin is bali 100,000 lahat po eh. Yung per hectare. Bali binibili po namin yung palay nila ng 20 pesos ng fresh, yung wet pa po. Sa bukid na namin kinukuha. So, yung fresh. Nag-standard price kayo ng 20 pesos? Yes. Lahat? Lahat po. And ano yung volume? 40,000. Standard din or iba-iba? Ay, Iba-iba, no? Depende sa size. Iba-iba po. Opo. Depende sa kasi size. may 5 metric tons po yung kinukuha namin doon, ma'am. Pag sumobra siya ng 5 tons, pwede niyang ibenta kahit saan niya gusto yung remaining. Ina-assure lamang po namin doon sa... Yes, but how it works is, per contract, you already tell them kung ano yung volume, right? Yes, per IA. Per IA po eh. Kasi yung Irrigators Association, kasi hindi naman po eksakto na yung land holding ng isang farmer, ma'am. So, ang ginagawa namin para kukunti lang kausap namin, yung kanilang Irrigators Association, ang kausap namin, mag-consolidate sila ng farmers nila, and then sasabihin ni IA sa amin,
kung ilan yung na-consolidate nila. So yun po yung ikukontrata namin. Bali, ang kausap namin It's just the IA. Yung sa IA. Yes, so you had 650 contracts Yes. with 650 IAs. Yes, yes, federated. Opo. Ang IA po, ang farmer nila is, yung 650 na yan is 33,000 farmers. Yes. Opo. And then, so the volume per contract varies. Iba-iba. Iba-iba po. Okay. So, in total, as of today, ano yung naging yield nitong 650 contracts? Na-harvest na, no? Yes, ma'am. Lahat? Hindi, meron pang nag-harvest na itong December, no? But so far, doon sa 650 contracts, ilan na po ang na-harvest? Wala lang yung data ko ngayon, ma'am. But, nag-average tayo. Ito kasi yung head, ma'am, eh. Ilan yung ano? Pwede? Yung harvest na natin is 20,000 hectares. Naka 50% tayo. Sa 20,000 hectares. Okay. Ongoing harvest. Naka-harvest na daw po kami ng of the 40,000 hectares, naka 50% na daw po. Naka 50%. Okay. So lahat po sila standard ang contract na upon signing of the contract, they get 50% of the contract amount? Yes, ma'am. Ganun po. Opo. So straightforward naman yun, no? So 20 pesos times number of kilos Yes, ma'am. divided by 2 upfront. You give that payment to the IA. Yes, yes po. Para And sa then- mga inputs. And then, okay, in which case, para lang maintindihan ng mga nakikinig, baka maging interesado sila, in which case, hindi na nangangailangan ang mga farmers na umutang. Tama po ba yun? Hindi na po, ma'am, kasi sagot namin Kasi lahat yung... nandun na ang puhunan. Mhm. And na-monitor niyo po ba sa mga IAs kung talagang hindi na talaga umutang ang mga farmers? Well, pagdating doon sa Did they kanilang have input, to, in short, hindi na sana. Opo, kasi, but of course, umutang sila doon sa ibang pangangailangan po nila, hindi na po namin... hindi, yun nga but yung tanong for that- natin eh. Kasi we Opo. want to know if sapat na itong contract terms natin, di ba? I mean, we Yes. want to know kung itong pilot natin na contract design ay tama. Kasi ibig sabihin, as we roll this out in a larger scale, gusto natin malaman kung kailangan ba nating palitan ang disenyo. Di ba, ang isang magandang tanong is, kinailangan pa bang umutang pa more ang mga farmers na na-cover nitong contract farming natin? Kasi Yeah. syempre, yun ang number one na layunin di ba? O, in-upfront na namin ang puhunan ninyo, dapat hindi na kayo nangailangan pa umutang. Well, ma'am, siguro po, Mr. Chair, is that nandito naman yung presidente ng NCIA natin. Bakit hindi po natin tanungin sige sa po, kanila yung experience para Mr. humaka-correct na yan? Tanungin po natin, Mr. Chair, si Vice Gov, ano po naging karanasan natin sa contract farming? Yes, Mr. Chair. Yes, actually, ang aming karanasan sa contract farming ay medyo... I mean, with respect to utang, kung nakikinig po kayo dun sa tanong ko, hindi na kami umutang sa hindi na naging sapat naman po. O naging sapat dahil nandyan na lahat yung aming kinakailangan na inputs. Okay. Second, siguro follow-up question. May idea po ba kayo kung magkano ang income ng farmers natin? Ay, yes. Actually, ang ina-expect namin na income per hectare is 100,000. 100,000. So, meron At dun sa slide. Katulad dun sa slide na ni-report ni Admin Gillian. Tapos, the purpose of that contract farming is to increase the yield. So, ang additional income namin na farmer ay yung excess of 5 tons. Kunyari, may nakakuha ng 120, 150 kabans per hectare. At yung excess of 100
kabans per hectare, the 20 or the 50, we sell it to other... So kasama po kayo dito sa 50% na nakapag-harvest na. Yes, ma'am. Actually, we harvested already in our... So based on your actual experience, ang mga farmers ninyo ay nakaranas ng increased Yes, ma'am. income. Oh, yes, ma'am. Nakaranas sila lahat. May estimate po At kayo saka- kung ilang porsyento ang increase in income? 60%. 60% yung, 60, 20, from 40 to 60% increase sa yield namin. In yield, 40 Yes. to 60% In yield. increase in In yield. yield, yes. Oh. Kasi hanggang 150 yung naaabot namin. Okay po. Ito pong sinasabi ninyong 29 peso rice na binebenta ninyo sa Kadiwa, tama po? So ito po ay nanggaling sa contract farming natin, tama po? Yes, ma'am. Tama po. Ano po nangyaring 29 pesos? So binili nyo at 20. Yes. Ma'am, How did it yes. happen? Normally, ang computation natin is double. Tama po? Yung Yes. pag in-add po natin ang milling, transportation, etc., 65%. you add, magiging times 1.65. Parang ganon, di ba? So, magkano yun? So, 20 34. pesos times 1.65. 34. 33 pesos. So, paano po natin nabenta at 29? Or maybe the 1.6, maybe this includes margin. So, yung 4 pesos na margin, yun ang... As para makita nyo yung sample computation namin, paano kami nag-arrive doon sa figure namin. I-flash lang But po niya sa siguro, screen. in a nutshell, Hindi po, ma'am, ganito po yan eh. Yung kasing iba sa program namin is that ibebenta namin sa NFA. Yung iba sa Rice for All ng DA. Nakabili ka na ba NFA sa kanya? Ilan? Yung exact volume po nung palay na nabili namin sa kanila, I don't have it right now, but marami po kami nabili from IAs. So it's working. You bought it at 29? 23. Hindi po, kasi itong programa niya, ngayon pa lang po ito. We even bought it as high as 30 at a particular time. Well, milled rice na. Hindi po, palay lang po ito. Paano yan? Paano mo mapababa presyo? Hindi po. Mr. Chair, explain ko lang po. Kasi the NFA I'm sorry, Council- you take the yes, lead. but that's the question. I mean, from 20 peso palay, paano natin mabibenta at 29? Yun ang tanong eh. Kasi ang yield, 30 pesos na. 0.65. So, yes, tama po yung tanong ni Chair. So, yes, Admin Lacson, Thank you, Mr. saan Chair. po kayo nakakakuha ng murang milling? Yung sa kanila po, hindi ko po masasagot yun. Yung nabili namin lang sa NFA na yung iba nga, marami din kami nabili from IAs. Ang presyo po kasi namin nung starting April 22, as approved by the NFA Council, is a flexible pricing scheme. Pag clean and dry, we can buy as low as 23 pesos per kilo and as high as 30 pesos per kilo. Depende po sa kalakaran sa merkado. Kumbaga, yung mga trader, sinasurvey namin magkano ang presyo, saka kami sasabay, iaangat namin na konti para makabili kami. So, there was a time na ang taas talaga ng buying price ng mga palay traders natin at 30 pesos, hindi kami makasabay noon. And then, nung may patupad nga itong pricing scheme na bagong pricing scheme ng NFA, yun po, siguro mga in a span of less than a month, tigti 30 pesos po karamihan nung binili namin. So, Can we wait, go back to... Wait, just follow up. Admin Lacson, sinasabi po ninyo na 23 pesos ang minimum, but in this case, yung 20 pesos kasi per kilo,
masaya na yung mga farmers eh. For the information of everyone, the Secretary of DA is on his way. He's maybe around already. Yeah. Paano Ma'am, kaya yan po yun? yung ano, Di ba? yan po Yung, yung- may 20, parang willing sila to pass it on at 20 pesos, pero ang minimum naman na bilihan ng NFA is 23. Ano pong Admin Lacson? Po. Thank you, Mr. Chair. Explain ko lang po. Yung 23 to 30 ay clean and dry. Meron po kaming isang kategorya na fresh, yung kaka-harvest pa lang, it's between 17 to 23. Ang nire-refer po yata ni Admin Is Guillen for is the- the fresh. The fresh. Fresh. Okay. So, yun po. So, pasok doon sa 50. Alright, salamat. Ma'am, ipaliwanag ko lamang po. For example, itong request namin na budget for 6 billion, Yan na. Wala, ma'am. Yung 6 billion na po yon, kung kukwentahin mo kasi at 50,000 pesos per hectare, mga 120,000 hectares po yun eh. Pwede bang para may... Ibalik Yan, mo daw. ma'am. May I recognize our good friend, Congresswoman Franz Castro. Yes. Ayan. So, yan po yun, ma'am. So, of the 120,000 hectares na yan at 5 tons na yung kontrata namin, makagenerate kami ng 600,000 metric tons. So, yung palay, ang agreement namin ng NFA, ibenta namin sa kanila mo 23 pesos, that would generate 6.9 billion. Yung kalahati, yung 300,000 metric tons, ipapagiling po namin yon. So, i-assume na lang natin na pag pinagiling namin, makakuha kami ng 50%. Actually, 63% ang NFA eh. 50% na lang, makakuha po kami ng 150,000 metric tons na bigas na. Yung 75,000 metric tons na bigas, ibebenta namin sa kadiwa ng yung 29 pesos. So, makagenerate kami ng 2.175 billion. Yung another 75,000 metric tons sa Rice for All ng DA, ang initial agreement kasi namin was 45 pesos. So, makagenerate kami ng 3.375 billion. So, yung ma-generate naming fund is 12.450 million. Kung mapansin ninyo, may kita pang 450 million pesos. Ang usapan po kasi namin sa mga IA namin, yung 75,000 na bigas na ibinenta namin sa DA, ay meron silang 6 pesos na share para sa capital build-up nila. So, 6,000 times 6 pesos times 75,000 metric tons is 450 million pesos. Kasi kailangan ng capital build-up ng ating mga cooperatives eh. So, ito, may capital build-up na, nakabenta ka pa ng murang 29 pesos rice. So, sinasabi namin sa NIA, posible ito kasi ipapaikutin ulit namin yung pera. I-revolve mo ulit, ma'am. Ang kailangan lang namin talaga is market, which is okay naman kay NFA, okay din naman kay DA na bumili sa amin. So, yung the rest, ipabenta namin ng 29 pesos. So, hindi po lahat ng nabili namin ay 29 pesos. About 1/4 of that para maging sustainable po siya. Kuha mo? That means he is averaging 45 pesos for Rice for All and 29 pesos for the other program. So it is, the average price would be 37.50. That is his real price. Assuming it's 50-50, Actually po, ma'am, ang talagang target po niyang program na yan ay hindi lamang para mapababa ang presyo ng bigas. Ang number 1 target namin is para ma-convince namin si farmer na ilipat yung cropping calendar. Kasi kung hindi mo, kultura kasi ang pagtatanim sa atin, ang talagang pagtatanim natin is June, July. Nasabay kasi ang pagtatanim natin ng palay, ng main crop, sa tag-ulan, which is kultura yan eh. Sabi ko, niya kami, may irigasyon kami, ilipat natin sa dry, kasi kaya namin patubigan. Hindi po mapasunog yung mga farmers, so kailangan mong programa na ganyan para maipakita mo sa kanila na pag inilipat mo yung cropping calendar, pwede pa din at kikita pa rin sila. Kasi yun, to see is to believe yung mga farmers natin eh. Now, kapag na-attain namin yon, doon na namin mai-increase yung cropping intensity natin. Kasi in our estimate, kapag 2.2 lamang sana ang cropping intensity ng Pilipinas, rice sufficient tayo eh. Nasa 1.6 to 1.8 lamang po tayo. Simply because nagtatanim tayo sa tag-ulan
na sisirain ng bagyo. So yung effectivity ng tanim mo, efficiency, walang one eh. So ililipat po namin. Yun ang number 1 na purpose niyan. Pangalawa po is to organize yung aming mga farmers into yung economies of scale production para, again, yung utos ng ating Pangulo na makapture nila yung whole value chain. Kasi nga, pag inorganize namin sila, binibigyan na ni PhilMec ng rice, ng farm equipments at rice processing system. So, it's one way of us na i-organize sila at may kita sila. Kasi ang usapan namin ni NFA, ipapagiling yung mga palay na harvest nila doon sa aming mga rice processing system. So, hindi lamang ngayon magbebenta ng palay ang aming farmer, kundi bigas para makapture nila yung value added. So, maganda po yung program na ito, ma'am eh. Yes, sir. Yes, ma'am. To add to that, kasi halos 50% of our local production nasa fourth quarter yung harvest, 10 to 11 million ang harvest natin. So, kailangan talaga, ma'am, i-optimize yung production on the dry season. Kasi ngayon, halos 50-50 po. Meaning, talagang iiwas mo is part of the resiliency efforts ng DA with NIA na talagang yung cropping calendar, medyo yung kultura ng pagtatanim, i-adjust. Kasi ang farmer naman, magtatanim kung nandiyan yung tubig, and very critical sa part ng DA, yung planning ng irrigation system, water system management ng NIA. Kaya si Sec natutuwa ngayon kasi ako po ay halos 25 years na sa DA o 21 kasi lumipat po ako sa ibang department. Pero yung coordination po ng DA program ng rice sa region saka sa central with NIA ngayon talagang very intimate, kumbaga, without the proper word. Talaga pong linggo-linggo kami nag-uusap po nila Secretary ni Admin Guillen para po maitama itong talagang malaking challenge to change yung mindset, pero kailangan pong magsimula doon sa science-based naman po yung pinagbabasihan namin dito ng NIA. And isa sa naisip nilang parang carrot na para mapasunod is yung gantong klaseng programa po. So, in short, coordinated ang DA at NIA sa strategy na to. Okay. Next question. So obviously, ang strategy is to go full irrigation. Tama? Kasi right now, hindi fully irrigated ang lands. Di ba? So, ang supply natin is 13 million metric tons, but that is not on fully irrigated lands. Tama po? It's a mix of fully irrigated and not. Di ba? And so, at that, ang average cost ay 50 pesos per kilo sa merkado. I mean, that's the situation today, right? So, what we want to do is go to a situation where all our supply is being produced on fully irrigated land. Tama po? A majority, not all. Majority, meaning Yes. increase the percentage from the 50% now into 60 to 70%. And over time, Yun nga. full irrigation, I mean, that's logical. Yes, logical of course. end, So right? that you can increase the cropping intensity. Yes. You can plant more than once. Yes, in a so increase cropping intensity and maximize full irrigation so that ultimately bababa talaga ang presyo ng bigas sa palengke. Tama po? Tama po, ma'am. So ano ngayon, based on your, kasi maganda yung data nyo, di ba? Kung ma-achieve natin yon, meaning ma-maximize natin ang cropping intensity at ma-maximize natin ang paggamit ng full irrigation, ano yung pinakamababang presyo ng bigas sa palengke? Well, kung Kasi sa ngayon nakikita natin may 29, etc., di ba? Pero mix yun, di ba? Yes. Mama, sa aming estimate sa ngayon sa ating production ng nasa 37 dapat kung susundan mo yung ano namin. 37? Nasa 37 pesos per kilo dapat. 37, 37. sorry? 37, ma'am. 37 pesos sa ngayon, di ba? But that's a situation of hindi pa tayo umaabot sa
cropping intensity na gusto natin At saka irrigation. at full irrigation. Di ba po? Yes, ma'am. As you can see, yung aming kasing program, hindi, yung yield, ma'am eh. Kung napansin natin yung statement ng NCIA President, tumaas kasi yung yield eh. Yun ang isang key kasi para mapababa mo yung presyo. So, yung ginawa namin kasi pag binilipat namin sa dry season, automatic pong tataas ang yield. Kasi dry eh. Maaraw po, ma'am eh. O sige po, yun siguro po yan. baka mahirap yung tanong ko. Pwede po ba mag-pencil pushing kayo? At yun ang gusto natin ma-simulate, di ba? Kasi may mga pangarap tayo umabot sa 20 pesos, etc. Pero how will we get to that level if it will entail cropping intensity of this much and to reach X% of lands na fully irrigated, at least we need to know kung ano yung target na yon. Tama po ba? Kasi kung makita natin na over 100% pala needed to get to a certain price level, ay imposible pala, right? But kung nakita natin based on our simulations, it is less than 100%, ay talaga palang very, very attainable. Yun naman ang gusto natin makita kasi maganda kasi yung ginagawa ninyo, di ba? Kaya lang siguro hindi nyo lang po pinupush yung simulations nyo towards what we want to know. So, kung pwede po, based on what you know today and based on your pilot experience, pwede nyo po bang lalo pang tignan ito? So, sa next po natin na pagkikita, pwede nyo po bang i-report yan? And one last question. Ito medyo philosophical. Ano po ba talagang ibig sabihin ng rice self-sufficiency? Kasi, necessary po ba na lahat ng kainin natin na bigas ay itanim natin? Kasi po, hindi po ba, at the end of the day, ang gusto natin is food security. Makakain lahat tayo sa murang presyo. At alam naman po natin na may mga bansa na blessed, katulad ng Vietnam at Thailand, na meron silang river deltas, etc., na likas po na mataba ang lupa sa tabi ng kanilang mga ilog. Tayo po walang ganyan. Of course, merong mga teknolohiya na pwedeng mag-substitute for the absence of those river deltas. Pwede naman. So, kaya lang, that may come at a very high price. And therefore, baka magmahal ang pag-produce ng bigas. So, kailangan balansehin. Di po ba? So, yun ang tanong ko lang. Baka, are we obsessing over something that is so expensive? Pero at the end of the day, kasi pag ako ay pupunta sa palengke, chinecheck ko, ang tao naman po talaga, naghahanap lang talaga ng mura at magandang bigas. Hindi naman po nila tinatanong, saan po bang farm galing yan? Hindi naman po sila nagdi-discriminate kung saan galing yan. As long as maganda at mura, yun ang bibilhin natin. So yun po, it's a question na, possibly a policy question, anong ibig sabihin ng rice self-sufficiency in the context of food security? Okay, ma'am. Kung daw muna, siyempre. Para sa akin, ma'am, mas mahalaga sa akin yung food security. Dahil, pag masyadong mahal yung isang bagay, pwede mo namang i-outsource as long as may pambili ng tao, di ba? So, kung sa food security kasi, para sa akin, that would mean na yung ating mga farmers ay instead na, say, pilitin natin magbigas, magtanim ng high-value crops at kumita, meron siyang pambili ng pagkain, ng rice, kung yun ang At halimbawa, nagtanim siya ng high-value crops, kung mas kumita siya rito, bibili siya sa merkado ng rice, mas may maiwi pa rin siyang pera, mas mahalaga po sa amin yon, sa NIA part. But of course, kailangan din natin kasi magtanim ng, maging rice, yung
rice sufficiency natin, baka wala naman tayong mabili kasi sa ibang bansa para naman tayo, di ho ba? Kaya pinagsisikapan din ng NIA yon. So, both naman po ina-address natin. Yung maging food secure at maging may rice sufficiency tayo. Kung pwede nga lang, i-attain natin parehas yan eh. So, yun po ang aming Okay na yan. direksyon. Now, can I ask Asis to answer the question?